What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Tio Pisto at shoutout kay Daniel Cloud. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2661 hanggang 2665. Ang estado ng Zia, bundok ng Jingwo. Ang lugar na ito ay naging pinagtutuunan ng pansin ng lahat ng tao sa Zia Kingdom, dahil ang isang babaeng hindi pa pinangalanan ay halos nagbigay sa mga malalakas na tao sa Zia Kingdom ng lasa ng kabiguan. Bukod dito, sa ilalim ng tinig ng isang malaking bilang ng mga tao, si Yi Qingshan, ang unang eksperto sa kaharian ng Zia, ay hindi nagpakita. Ito ay hindi maiwasang maghinala sa mga tao na si Yi Qingshan ay sadyang umiiwas. Sinasabi rin na hindi niya kalaban si Yi Qingshan, kaya naman siya ay naging pagong na lumiliit ang ulo, na walang alinlangan na nagpaakyat sa tuktok ng mga hindi kilalang babae ng Jingwo. Kahit na ang hari ng Zia ay walang kinalaman dito. Sa mga nagdaang araw, napakaraming eksperto ang nawalan ng mukha sa kanyang harapan, kaya kakaunti ang mga tao na nang-ahas na homenin siya. Masasabing nilikha niya ang mga hindi pa nagagawang tagumpay ng Jingwushan, halos sinakop ang Jingwushan. Para sa isang practitioner, upang manalo ng katanyagan ay upang manalo ng katayuan, na isang napakasayang bagay, ngunit walang ngiti sa kanyang mukha. May mga natalo pa sa kanyang mga kalaban at tinawag pa siyang Iceberg Beauty. Siyempre, hindi siya ngumingiti. Kapag kaharap ang kanyang anak na babae, ang kanyang paglalamang ay maaring magpakalasing sa mga tao. Nay, bakit hindi pa dumarating si Dad? Di ba sabi mo mag-isa siyang pupunta sa atin? Ang maliit na batang babae ay nakahiga sa mga matatanda, ang kanyang mukha ay medyo pagod, na parang pagod. Ang isa pang master ng buong bansa ng Zia ay natakot sa balita. Marahan niyang hinaplos ang ulo ng batang babae at sinabing, "Nainer, mukhang wala si Papa, pero ngayon hindi na tayo makakapunta sa ibang lugar." Bakit? Ang batang babae ay tumangala na may pag-aalinlangan, na para bang hindi niya naintindihan ang sinabi ng kanyang ina. Napatingin ang babae sa direksyon ng madilim na kagubatan. Ilang araw na ang nakalipas, isang napakalakas na enerhiya ang sumambulat doon. Alam niya na ito ay resulta ng isang napakataas na antas ng hayop. Para iwan si Zia at pumunta sa ibang bansa, kailangan niyang dumaan sa madilim na kagubatan. Kung siya ay nag-iisa, maaari siyang makipagsapalaran, ngunit kasama ang kanyang anak na babae, hindi niya ito magagawa. Kung may mangyari, ang mangyayari sa isang babae sa hindi kilalang mundong ito ay lampas sa kanyang imahinasyon, at hindi niya hahayaang mawala sa lalaking iyon ang kanyang pinakamamahal na anak. Napakadelikado doon. Hindi sapat ang lakas ni nanay para labanan ang mga mabangis na halimaw na iyon. Sabi nung babae, ikinumpas ng batang babae ang kanyang pink na kamao at sinabing, "Nay, mayroon bang mga halimaw na hindi mo kayang talunin?" Siyempre, hindi naman invincible si nanay. Natural na sabi ng babae. Ngunit ang maliit na batang babae ay umiling, dahil sa panahong ito, nakita niya ang maraming mga Panginoon na natalo ng kanyang ina. Para sa kanya, ang kanyang ina ay walang talo, at ang isang halimaw ay wala. "Nay, mas magaling ba si Dad sa'yo?" Nagtataka ang batang babae. Saglit na natigilan ang babae. Nag-alinlangan siya at sinabing, "Si tatay ay hindi kasing husay ko ngayon, ngunit siya ay magiging napakalakas sa hinaharap. Gaano man kalakas ang halimaw, hindi ito ang kalaban ni tatay."
Oo, ang maliit na batang babae ay agad na nasa sabik, masaya na sumayaw, sinabi ng bibig, si tatay ang pinakamakapangyarihan, si tatay ang pinakamakapangyarihan. Sa oras na ito, biglang tumingin ang babae sa Imperial Court. Bagamat napakalayo niya sa Imperial Court, ramdam niya ang paghaharap ng dalawang puwersa. Ito ang mapagpasyang labanan sa pagitan ng dalawang master. Ang antas ng paghaharap na ito ay nalampasan pa ang paghaharap sa pagitan ng malalakas sa matinding sitwasyon. Hindi napigil ang matawa ang babae at sinabi sa batang babae, Niner, alam ko kung nasaan si Dad. Narinig ito ng maliit na batang babae, agad na nagsimulang tumingin sa paligid, sinabi, saan, dumating si tatay para sunduin tayo. Huwag kang mag-alala, si Dad ay nakikipaglaban ngayon sa mga halimaw. Kapag nanalo siya, darating siya para sunduin tayo. Umaasang sabi ng babae. Ang maliit na batang babae ay agad na pinagtagpo ang kanyang sabik na ekspresyon, huminga ng malalim, at sinabi, Itay, dapat kang sumama, kailangan mong manalo sa halimaw, at dalhin ako at ang aking ina sa bahay. 3,000, sa wakas ay nararamdaman ko na ang iyong pag-iral, hindi ka patay para sa akin, ay ang pinakamalaking mabuting balita. Tahimik na sabi ng babae. Ang simoy ng hangin sa tuktok ng bundok, pumapatak ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit hindi siya malungkot, ngunit masaya. Sa oras na ito, isang pamilyar na lalaki ang lumitaw sa harap ng mag-ina. Master Zia, hindi ito ang unang beses na nakapunta siya rito. Nakakalungkot lang na sa tuwing nandito siya ay nadidismaya siya. Gayunpaman, hindi siya nasaraan ng loob, dahil ang gayong master ay nagkakahalaga ng pag-akit sa kanya sa anumang paraan. Eto ka na naman, sabi ng babaeng ilaw. Nakangiting sinabi ng Panginoon, kahit libu-libong beses mo akong tanggihan, babalik ako. Hindi ako sasama kay Zia dahil nahanap ko na ang taong hinahanap ko. Sabi nung babae, halatang nagbago ang mukha ni Lord. Handa na siyang umalis sa estado ni Zia. Ito ay hindi magandang balita para sa kanya, dahil kapag ang ganitong uri ng malakas na tao ay nanirahan sa ibang mga bansa, ito ay magiging isang mapangwasak na dagok sa estado ng Zia. Bukod dito, si Yi Qingshan, ang pinakamakapangyarihang tao sa Zia, ay nahulog sa Imperial Court, na nagpalole sa lakas ni Zia. Nasaan na siya? Tanong ng Panginoon. Sa mga ordinaryong panahon, sinipa na niya ang pinuno ng bansa, ngunit maganda ang kanyang kalooban ngayon. She don't mind wasting more time, ayan. Tinuro ng babae ang direksyon ng korte at sinabing, ito na siguro ang huling balita na gusto niyang marinig. Para sa kanya, medyo masamang balita, dahil may napakalakas na lalaki sa Imperial Court, at ganito rin kalakas, lalaki na pumatay kay Yi Qingshan kung pupunta rin ang babaeng ito sa Imperial Court, ang lakas ng Imperial Court ay ganap na dudurog sa dalawa pang bansa, nabalitaan ko na may isang malakas na lalaki na nagpakita sa Imperial Court kamakailan hinahanap mo. Ask the Lord, depende sa pangalan ng kausap mo. Sabi ng babae, napakalinaw pa rin ng Panginoon tungkol sa sitwasyon ng Imperial Court. Pagkatapos ng lahat, ang reputasyon ng Han 3,000 ay nagulat sa buong hukuman. Ang kanyang pangalan ay Aaron. Sabi ng Panginoon, kapag narinig ng isang babae ang 3 pamilyar na salita na ito, ang kanyang mukha ay mas nakangiti, at kahit na ang mga sulok ng kanyang mga mata ay may mga fishtail lines. Nang hindi niya ibinuka ang kanyang bibig, nahulaan din ng monarko ang sagot. Ang taong hinahanap niya ay Aaron. Ito rin ang masamang balita sa masamang balita. Hindi maisip na magkapit kamay ang dalawang tao para palakasin ang Imperial Court. Mahuhulaan pa niya na ang kaharian ng Zia ay susuko sa Imperial Court sa hinaharap, maaari ko bang makuha ang iyong pangalan? Bagamat alam kong hindi kita kayang panatilihin, gusto kong malaman kung sino ang maaaring hamanin ng mag-isa si Zia Guoqiang. Nag-aatubili na tanong ng Panginoon. Nakangiti ang mga babae na parang bulaklak, sinabi, Ivory. Bilang karagdagan sa mga itim na ulap sa ibabaw ng Imperial Court, mayroong kidlat at kulog sa oras na ito, tulad ng tanda ng isang bagyo. Gayunpaman, hindi ito sanhi ng pagbabago ng panahon, ngunit sa hindi likas na pagbabago na dulot ng paghaharap sa pagitan ng Aaron at Emperor Zun. Mula sa puntong ito, ang digmaan sa pagitan nila ay nanginginig sa lupa. At sa yugtong ito, kahit si Fei Lengsheng, isang malakas na tao sa pinakamataas na antas, ay hindi nakikita ang proseso ng labanan sa pagitan ng dalawa.
Napabuntong hininga si Fei Lingsheng na ito ang mundo ng malakas. Kung ikukumpara sa malakas na lalaki na naisip niya noon, hindi ito ka-level. Ang banal na kaharian, isang kanais-nais na kaharian, isang kaharian na maaaring baguhin ang kulay ng langit at lupa, ay ang tunay na malakas. Master Fei, nakikita mo pa ba si Master Han? Pagtingin sa itaas, hindi mahuli ni Zonte Liuyo ang bakas ni Han Sanchen maliban sa itim na ulap at paminsan-minsang kulog at kidlat. Nag-aalala ito sa kanya, dahil kapag natalo si Han Sanyi, hindi na sila makakaalis sa bulwagan ng Huanglong, at madadami ang buong ethereal na sekta. Si Zonte Liuyo ay hindi natatakot sa kamatayan. Sa puntong ito, wala siyang karapatang pumili. Kahit na kailangan niyang harapin ang kamatayan, matapang itong matatanggap ni Zonte Liuyo. Ngunit ayaw niyang madamay ang napakaraming alagad ng ethereal sect dahil sa bagay na ito, kaya umaasa pa rin siyang mananalo si Aaron. Umiling si Fei Lingsheng at sinabing, hindi ko ito nakikita, ngunit hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Ang lakas ni Emperor Zun ay humihina. Siguradong siya ay nasa isang mahinang sitwasyon ngayon. Ang lakas ni Emperor Zun, pagkatapos ng lahat, ay nagmumula sa pagpapalakas ng labas ng mundo. Kung hindi niya malulutas ang labanan sa maikling panahon, tiyak na magiging mas mabilis ang kanyang pagkonsumo ng enerhiya, na haantong sa kanyang paghina at panghihina. Gayunpaman, ang Aaron ay may sariling kaharian ng pagkukunwari, at ang kanyang pagtanggi ay hindi makikita ng ganoon kabilis. Sa tulong ng Red Eye Jade Python, matutulungan niya ang Aaron na magbahagi ng maraming pressure. Sa makatuwid, naniniwala si Fei Lingsheng na ang labanan ng Emperador Zun ay nawala mula sa simula, at ito ay isang oras na lamang bago ang resulta. Master Zontai, kailangan mo bang mag-alala? Napakalakas ng master ko kaya sigurado siyang mananalo. Mas mabuting matuto ka sa akin at magpahinga. Nakahiga sa lupa, walang pusong sinabi ni Huang Xiaoyong na sa simula pa lang, hindi niya inaalala ang Aaron, at hindi niya akalain na matatalo ang Aaron. Tiningnan ni Zonte Liuyo si Huang Xiaoyong. Umaasa rin siya na maaari niyang taglayin ang kaisipan ni Huang Xiaoyong, ngunit napakaraming ethereal na disipulo sa likod niya. Ito ay malinaw na imposible na maging bukas isip. Mahirap makita ng malinaw ang langit. Sa oras na ito, ang Aaron ay nasa dominanteng posisyon. Ang pagkakaroon ng Red Eye Jade Python ay nagbibigay sa kanya ng napakalakas na tulong. Kahit na sa proseso ng pakikitungo sa Emperador Zun, ito ay mas simple kaysa sa kanyang naisip. Hindi bababa sa ngayon, ang Aaron ay hindi nakakaramdam ng masyadong malakas na presyon. Sa oras na ito, Emperor Zun, dahil sa pagkawala ng enerhiya, ito ay malinaw na magiging sobra. Sa tingin mo may chance ka pang manalo. Aaron liwanag sinabi, boses sa pamamagitan ng mga ulap, direkta sa mga tainga ng Emperador. Medyo napahiya si Emperor Zun. Kailanman ay hindi siya napahiya ng ganito mula noong kinuha niya ang posisyon ng Diyos Zun. Sa sandaling ito, ang kanyang ekspresyon ay puno ng pag-aatubili at karapatan ng Emperador. Walang makahahamon sa kanya sa bulwagan ng Huanglong. Hindi niya akalain na may makakalaban sa kanya sa bulwagan ng Huanglong, at ito ay dahil sa lakas ng sunod-sunod na mga Emperador. Kapag nagpatuloy siya sa ganito, matatalo siya, pero hindi siya basta-basta susuko. Sa tingin mo ba yon na talaga ang limitasyon ko? Sabi ni Emperor Zun na nagngangalit ang mga ngipin. Kung si Emperor Zun ay napakadaling pakitunguhan, siya pa kaya ang Emperador Zun. Hindi mararamdaman ni Aaron na ito ang limitasyon ng kanyang lakas. Kung mayroon kang anumang mga card na natitira, ilabas ang mga ito ng mabilis. Kung hindi, mawawalan ka ng pagkakataong ipakita ang iyong sarili. Sumagot si Aaron. Mabangis ang mukha ni Emperor Zun. Hindi naman sa ayaw niyang gawin ito, pero masyadong malaki ang gastos sa paggawa nito. Ang paggamit ng kapangyarihan ng Huanglong Hall ay mapapasan niya ang halaga ng pagbabawas ng kanyang buhay. Kung sa pilitan niyang pagbutihin muli ang kanyang kaharian, kahit na mapagtagumpayan niya ang laban na ito, hindi siya malalayo sa kamatayan. Ngunit hindi ito malayo sa kamatayan. Kung tutuusin, iba na ito sa namamatay ngayon. Aaron, ito ang hiningi mo. Tingnan mo kung ano talaga ang makapangyarihan. Si Emperor Zun ay sumisip-sip ng kapangyarihan sa paligid ng kanyang katawan ng walang kabuluhan, na hindi lamang nagpabuti ng kanyang lakas sa maikling panahon, ngunit pinalawak din ang kanyang buong katawan. Ang tarangkahan ng lungsod, ang malalakas na manunood,
ay sunod-sunod na bumagsak ng walang anumang dahilan, at sa isang kisap mata, sila ay naging mga mommy, na para bang sila ay nakuhanan ng asensya ng dugo sa isang iglap. Sa pagtingin sa sitwasyong ito, nabigla si Fei Lingsheng. Alam niya na ang dahilan kung bakit nahulog ang mga taong ito ay ang kapangyarihan sa kanilang mga katawan ay hinihigop ni Emperor Zun. Sa kasong ito, si Emperor Zun, na nagpakita na ng kanyang paghina, ay muling pagbutihin ang kanyang lakas. Ingat ka, lumapit ka sa akin, sabi ni Fei Lingsheng kina Zhang Liuyo at Huang Xiaoyong. Hindi maintindihan ni Huang Xiaoyong ang nangyari, ngunit nang makita ang mga lalaking iyon na naging mga mommy ng walang dahilan, alam niyang may mali. Nakinig siya sa mga salita ni Fei Lingsheng at umakyat sa gilid ni Fei Lingsheng. Anong nangyayari dito? Tak ang tanong ni Huang Xiaoyong kay Fei Lingsheng. Si Emperor Zun ang sumipsip ng lakas ng mga taong ito. Ginamit niya ang buhay ng mga taong ito para pahusayin ang kanyang lakas sa maikling panahon. Mukhang magkakaroon siya ng huling laban sa Aaron. Ipinaliwanag ni Fei Lingsheng, ito ay isang malupit na pamamaraan. Ilang tao ang mamamatay. Sa pagmamasid sa isang malakas na lalaki na bumagsak pagkatapos ng isa pa, si Huang Xiaoyong ay natakot. Sa kabutihang palad, siya ay may proteksyon ng Fei Lingsheng. Kung hindi, siya ay magiging isang bangkay tulad ng mga taong iyon. Ilang tao ang mamamatay. Fei Lingsheng ay napabuntong hininga ng walang magawa. Ang hakbang ni Emperor Zun tiyak na papatayin ang karamihan sa mga dalubhasa sa bulwagan ng Huanglong upang manalo ng Aaron, ganap niyang binaliwala ang mga kahihinatnan sa kasong ito, kahit na siya ay manalo, ang lakas ng korte ng imperial ay masisira rin alam ito ng dalawang bansa, tiyak na magsasagawa sila ng pag-atake ng militar sa oras na iyon, ang lakas ng emperador ay lubhang masisira, ang korte ng hari ay malamang na maging isang bihag na estado, hindi ko inaasahan na mayroon pa siyang ganitong uri. Maliit na tao, ikaw ang bahala mamaya. Sabi ni Han Sanchen sa pulang mata Jade Python na kitang-kita niya ang sitwasyon ng City Gate. Bagamat sina Huang Xiaoyong at Zhang Liuyo ay protektado ni Fei Lingsheng, hindi sila ma-accident pansamantala, ngunit ang emperador ay nasa kalagayan na ng kabaliwan. Kung hindi siya mapipigilan, ang tatlong taong ito ay magiging mapagkukunan ng lakas ng emperador maaga o huli. Ang mga taong ito at ang damdamin ni Aaron ay hindi malalim, ngunit ang Aaron ay isang taong nagbibigay ng malaking kahalagahan sa pagkakaibigan pagkatapos ng lahat. Dahil sinundan nila siya sa Huanglong Hall, hinding-hindi sila hahayaang mamatay ng Aaron dito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!